Mga bossing, testingin naman natin, ilak natin. Saka natin buksan. Tingnan natin kung tutunog yung alarm. Oy! Very nice. Mapagpalang araw sa inyo mga bossing. In this episode naman, ang gagawin naman natin ay door switch para sa likod ng pintuan ng Mitsubishi L300. Nga pala mga bossing, uulitin ko lang, hindi ako tumatanggap ng gawa para sa ibang unit. For content po ito para naman magkaroon ng idea ang mga bossing natin kung paano mag-DIY sa sasakyan nila. Good day mga bossing. Sa paggawa naman ng frame para sa ating door switch sa likod ng L300 natin, gawa muna ako ng basihan. Actually, trinay ko to. Kaso since 1mm lang naman kasi to, madali siyang masira. Madali siyang mapunit. Tamaan lang to ng pasahero natin, ay mapuputol ka agad to. Kaya, naganap ako ng 2mm. Kapal na to. Solid na solid. So, ikakat ko muna to na tulad dito sa sample natin. Ngayon naman mga bossing, naputulan ko na siya. Ang next step naman natin is i-bend natin. Ngayon, dito na ako medyo mahirapan kasi medyo makapal siya. 2mm kasi to. Wala naman akong bender. So, i-bend muna natin mga bossing. So, nadali na mga bossing. Hindi nga pala nasunod yung plano natin na i-bend lang natin kasi sobrang hirap niya i-bend dahil 2mm siya mga bossing. Ang ginawa ko na lang, winelding ko na lang siya mga bossing. Ayan, ganito yung naging design niya. Bali, ang ginawa ko, ganito lang siya kakain ng space mga bossing. Dapat kasi, ganito talaga yung mga bossing. Kaso, masyadong malaki yung space na kakainin. Baka may mauntog pa. Magpa-hospital pa ako mga bossing. Dahil 2mm to eh. Hindi nila mabebend to. Yung pinipwersa ko na nga, ang hirap i-bend dahil wala naman akong bender eh. Kaya ang ginawa ko, welding ko na lang mga bossing. Tapos ayan. Ganito na lang ang kinain niyang space. Dito naman tayo mga bossing sa harap. So ito yung door switch sa driver side eh. So dito ko lang siya kinonect. Ito yan. Kung makikita nyo, merong wire dyan. Nag-iisa lang yan mga bossing. Pero kasi sa akin, meron na tong central door lock system. So dito ko lang siya kinonect. Kung wala pa kayong central door lock system at gusto nyo lang magkaroon ng door switch sa likod, dito nyo lang siya i-connect. Mag-tap lang kayo dito sa linya na to, yung nakikita nyong rubber na yan. Then, ito kasi sa akin, since yung dito sa may driver side, sa passenger side, tsaka sa may likod na pinto, ito yung tatlo na yan. Magkakonnect yung tatlo na yan. Dito naman mga bossing, kung makikita nyo, ganyan siya. Maliit na space lang talaga ang kinain niya. Yung iba kasi mga bossing, ang diskarte nila, dito nila nilalagyan ng bracket. Ako, dito ako maglalagay. Bakit? Para yung wiring niya mga bossing, hindi siya yung pag binuksan tong maliit na pinto, kailangan mahaba yung wire kasi hindi, mapuputo lang yung wiring niya. Ito, dahil dito ko siya ikakabit, nakafix yung wiring niya. So ganyan siya. Lang ha. Ayan mga bossing, ganyan ang magiging itsura niya. Pipinturahan ko naman siya ngayon mga bossing. So ito na nga mga bossing, natapos din tayo. Ay nako, pinahirapan ako dito sa may pang ground natin na nut na tornilyo. Wala talaga kasi ako makakita na tornilyo na papasok. Meron man akong makitang tornilyo, malaki naman. Pero nagawa ko naman ang paraan. Makikita nyo mga bossing, napakaliit lang yan. Ngayon, nakabukas yung ilaw nyan mga bossing. Ayan, sinum ko. Ngayon, papasok na ako para ma-check natin kung gumagana. Sara ko ni pinto. Kung makikita nyo mga bossing, ayan, namatay na yung ilaw niya. Yan kasi yung kumbaga yung sa sensor niya, sa door switch niya. So ganito yung naging wiring ko mga bossing. Pinagapang ko lang doon sa harap. And then
Sa baba ko siya pinadaan. Nagbutas lang ako dito mga bossing. Kung makikita nyo, ayan. Para malinis siyang tingnan. Tapos tinago ko siya dito. Actually, iayos ko pa yan. Tinago ko lang siya dito para di siya ganong pansinin. Then, pinaikot ko dyan. And then, eto na yan. Kung mapapansin nyo mga bossing, hindi ako nag-welding. Mas gusto ko kasi i-rebit lang. Unang-una, hindi ko pa naman to papailamusan tong sasakyan na to. Kaya, rebit na lang ginamit ko. Matibay naman siya. Oh. Since 2mm naman ang ginamit natin mga bossing. Kaya pala mga bossing, kung bago lang kayo dito sa page ko, makikita nyo naka van seat tayo. Meron tayong bukod na video para dito sa kung paano ko kinabit tong van seat na to. Check nyo lang yung bio ko. Check nyo lang yung mga reels. Doon yung episode na yon kung paano ko kinabit tong van seat. Mga bossing, ilalagay ko na lang yung link kung saan ko binili tong door switch na to sa comment section, no? At sa mga hindi pa nga pala nagpa-follow at mga hindi pa nagsusubscribe ng mga bossing natin. Mga bossing, baka naman. Maraming salamat mga bossing. Hanggang dito na lang tong episode na to. Till next time!